Yuning igpam paning anak paning banal na Espiritu. Amen. Namaste. Iti po yung pamangilala kareng keng Hindu, Indian tradition. Namaste is a Sanskrit phrase combining two phrases that means I bow to you. Divine in me bows to the divine in you. Namaste. In Diyos kanako, dudukuya, King Diyos at Chukeka. It is not only a salutation na balamo, good morning, hello, aloha. Luneti, pamangilalaya, King respeto, King pamangilala ng Diyos at King balatong. Namaste is not only a salutation but it is used as a sign of reverence and respect and honor. Kanina pong Achuque Seminaryo, when we were in the seminary, we were given an orientation before we were sent to parishes and communities, sometimes small communities, barangay parishes. I remember one of our doctors during that time, Father Elmer Dison, told us, when you enter a community, do not feel that you are bringing God with you. Pag na-assign ka sa isang lugar, isang parokya, isang barangay, dapat wag mong naramdaman na dala-dala mong Diyos sa kanila. You enter community with reverence. God is there. God is here even before you arrive. Nandun yan Diyos bago ka dumating. Hindi ikaw yung nagdadala sa Diyos. Your task is to recognize and discover the presence of God in that place, in that midst. Parang pagpapasok sa isang komunidad, bago-bago ka, remove your sandals. You are entering holy ground. Yun po ang ating unang pagbasa sa Exodo. Nung nakaharap ni Moses ang isang halaman na that is burning, a burning bush. Sabi ng boss, Moses, Moses, huwag ka munang lumapit. Tanggalin mo ang iyong sandalyas. Ikaw ay tumutungtong sa isang banal at sagradong lugar. Ganon din po ang aking naramdaman noong ako'y pumasok sa Sapang Bato, sa Holy Cross Parish, with all reverence and respect, knowing that God is here even before I was here. Nandito na ang Diyos bago pa naman ako nandito. Hindi ko dala-dala ang Diyos. Kaya ang aking misyon ay kilalanin ang Diyos sa bawat isa sa inyo, sa bawat pamilya, sa bawat organisasyon, sa bawat karanasan ng ating parokya at ating komunidad. Removing sandals before entering a house or a room, other than a reason of sanitation, of course, is a sign of respect. Obvious po ito sa mga Hapon. Sa mga Hapon, pagpapasok ka sa kanilang mga bahay, tatanggalin mo ang sapatos mo, bibigyan ka ng ibang sapatos o tsinelas sa bahay nila. Hindi lang po sa mga bahay ng mga Hapon. Naranasan ko po ito sa mga kong korporasyon at mga opisina dito sa Clark. Pag mayroon akong binibless na mga opisina ng mga Hapon, even their corporate offices, they remove their sandals. Sila lahat, pati yung mga boss. Maybe that is procedures of sanitation, lalo na yun, malinis. Pero more than that is a respect not only in the home, but even in their workplace. Kahit yung mga Muslim temples, pansinin po ninyo, sandals are removed as the worshippers enter the holy grounds of the temple. Yung mga Muslim, pagsasamba po sila, iniiwanan nila mga sapatos, tsinelas, footwears dun sa harapan ng kanilang templo. Ganon din naman sa atin, di ba, Pilipino? Ugali natin yan.
kung minsan nawawala na lamang. Minsan nasa Amerika po ako. May kasama kong pare, Father Oday Balagtas. Siya'y nasa Amerika na ngayon, sa LA. Nagdadrive kami sa kaniyang parokya. Pumasok kami sa isang subdivision. Sabi na, Father Deo, ito kasama sa mga parokya ko to, itong subdivision na to. Makikikain tayo dyan, isang bahay. Maraming Pilipino dun sa community nila. Sabi sa akin, habang nagdadrive siya, mabagal lang kami. Paano mo makikilala dyan ang bahay ng mga Pilipino? Pare-pareho yung bahay, magaganda eh. Sabi ko sa kanya, paano mo malalaman ang bahay ng Pilipino dyan eh? Halos pareho lang naman magaganda yung bahay dito. Tingnan mo yung main door. Yung main door, tingnan mo. Oh. Pag maraming tsinelas sa harapan pintuan, yun, bahay ng Pilipino. Totoo nga po. Yung mga bahay ng Pilipino, kahit na nasa Amerika na, yung mga tsinelas nila, nandyan sa harapan ng kanilang pintuan. This must be something that we should not lose. Other than knocking before we enter as a sign of respect, is also asking permission kung papasok. Ganyan din pag tumatawag ka sa telepono, dapat pakilala ka muna, kumatok ka muna, or mag-text ka muna, ako ito, bago ka bubuksan. It's not only a ritual, it is sign of respect, and even a higher level, we are elevating it to reverence, to honor in a religious parlance by recognizing the divine in each one of us. Parang kinakilala mo may Diyos sa bahay na ito at may Diyos sa mga ikaw na bumibisita. Di ba po tayong mga kapampangan, pag kumakatok sa isang bahay, tao po, tapos bubuksan ka, di ba bubuksan? Makikipagkapwa-tao. Tao akong nakikiharap sa iyo. Kaya sana tanggapin mo ko bilang tao. That's respect. Pero sa ating mga kapampangan, more than the Filipino parlance of tao po, tayong mga kapampangan, siyempre, higit pa doon. We call it reverence. Pag kumatok po yung kapampangan, sabi ng kapampangan, Diyos po, Diyos po, this po, this po, Diyos po, Diyos po. Kinikilala ko po ang Diyos sa bahay niyo. Dinadala ko po ang Diyos sa aking pagkatao. This is respect. This is reverence. Not only as a ritual, as a high regard of attitude of consideration in each person. Respect means that reverence as veneration, a culture of reverence. Ganda po ganito yung kultura natin. Hindi lang sa simbahan, hindi lang sa mga bahay, hindi lang sa ating mga lugar na sagrado, kundi sa ating araw-araw na buhay. Tignan po ninyo sa Japan, mayroon pong isang sport doon, ang tawag sumo wrestling. Sumo wrestling. Malalaki po yan, malalakas. Pero pag pansinin po ninyo, even martial arts in Japan, as a culture, martial arts in all places. Sumo wrestling culture, the wrestlers bowed before each other. And so even in martial arts, before and after the competition, bago sila maglalaban, they bow down before each other. Pagkatapos ng kanilang competition, kung sino man ang nanalo, sino man ang natalo, hindi importante. Tapos ito, when they bow before their opponent. Kahit sa mga performance, nagbabaw tayo sa mga pumapalakpak, hindi lang bumabaw tayo dahil pinapalakpak tayo. Parang sinasabi mo, nire-respeto ko po kayo. This namaste, recognizing the God in you as I recognize before me the God in me. Kaya lang nakakalungkot ngayon ang kultura ng ganitong
ganitong sports o timpalak, if I may say. Sa boxing, nawawala na ito. O yung sa UFC, yung wrestling, unlimited fighting championship, they are no longer gentlemen's sports. Wala nang maginoo. Bakit? Players shout at each other. They express languages. Nagmumura sila. Threats and hurl insults to each other. Dapat ang sports, di ba? Expression of skill, agility, strength, and capacity. Hindi naman kung sino pinakamalakas sumigaw o malakas magmura. Di ba? Parang nakakalungkot when we are moving away from that expression of giftedness in sports because we just only shout and threaten each other. Foul language, if I may say. Ganyan din po sa politika. Malapit ng eleksyon next year. In politics, it used to be a professional, gentleman, goodwill to be of service and statesmanship as an expression of the good person in each candidate. The process of presenting self, programs, plans, platforms for the community, for the nation, before the voters. And then people will choose. Pipili ang mga tao ayon sa mga pinipresenta mong mga plano, mga mahalagang punto ng iyong pagiging pinuno. There are no attacks against the person or the political camp on the other side. There are no trolls that express painful insults to each other. We recognize the dignity, the honor, and the ultimate value of each person. Bakit po? Because this is an expression of reverence. More than physical bowing, more than removing your sandals, more than the rituals that express reverence and respect, we can also express respect and reverence to one another by avoiding saying anything about the person that could insult the person. Patience before the person's capacity and time. Assume goodwill always. Parati mong inisip, ang taong ito may magandang pakay. Always assume that, kahit hindi mo sila kilala. Always seek permission. Huwag ka basta-basta kinukuha mo yung gamit ng may gamit sa mga magkakapatid. Sabihin mo, pwede kong gamitin to? Pwede kong hiramin ito? Pwede po akong pumasok? These are simple expressions of respect. Ngayon, they don't ask permission anymore. They do not seek that removing of sandals as an expression of respect. Inform the person. Kung meron kang balak na isamang pangalan niya, sabihin mo muna sa kanya. Nakakatawa nga ngayon. So po, noong unang panahon, kukunin ka ng ninong sa kasal. Kukunin ka ng ninang. Ang tradisyon noon, punta sa'yo yung mag-asawa. Pwede ho kayong maging ninang sa aming kasal? Pwede po kayong maging ninong sa aming kasal? Pupunta kayo personally. You will give time to it. It's our respect to you. Our reverence to your person. Madami na po kong kinakasal, no? Sabi ng ibang ninong, ngayon ko lang nalaman, ninong pala ako, text lang, message. You know, if you follow the culture of respect, it's not because of facility, easy na lang, mag-text na lang tayo. Padala mo na lang pangalan, bigla na lang doon ang pangalan mo. There is no respect anymore. It's not only tradition, it's really a way of life. Inform the person, whatever it may be. Even when you want to visit them, tell them, I will go there. If you have time, please, give me time. May I call? What time can I call? So that it's a way of respecting one another. Speak highly of each other, even when they are not there in person. Pakikita mo yung respeto mo sa tao kahit wala ka. Hindi ako magsasalita ng masama laban sa iyo. Pwede pa akong magsalita ng mga bagay na maganda tungkol sa pagkatao mo. This is
a very high expression honoring a person's dignity. Kung minsan sasabihin, bakit? Totoo naman. Nyari, may sinabi kang masama sa isang tao. Totoo naman. Nang problema ka nito. So, sometimes the truth is not always the basis of respect. Yes, it is true. But it is an ugly truth. It will not help the person. And it will even add fire to the situation. Yes, say the truth with respect, with love and care. Not because you want to hurt the person, insult the person. Lahat naman, di ba, nagkakamali? Bakit nating ibabadera ang pagkakamali ng kapwa? Bakit natin ichichismis ang pagkukulang ng mga tao? Is there namaste in that? Is there respect in that? Is there reverence? Respeto ang kailangan natin. A worker's high regard to an employer and their family. Minsan po, meron kaming kausap. Unconscious po ako, parang sa isang malaking pamilya, yung silang problema. Parang may problema yung pamilya. Mayaman po sila, mayaman po pamilya. May problema po sila, very obvious. Yung isang sa mga manager nila sa kumpanya, kaibigan namin, we are having dinner. Ewan ko, ba't pumasok yung boss niya sa aming usapan? And then sabi, kumusta na yung mga boss mo? Obviously, may problema yung mga boss niya sa pamilya nila. Alam mo sinabi nung kaniyang employee na manager ng kanilang kumpanya? Nalib po ako sa kanya. Wala siyang sinabi sa kanyang mga boss. Sabi lang po niya, hindi ko makakalimutan, I will not bite the hand. I will not bite the hand of the one who feeds me. Hindi ko kakagatin ang kamay ng mga taong nagpapakain sa akin. Kasi aliado siya for many years. Ang respeto niya, kahit walang boss niya, hindi niya ibebenta kung ano man ang alam niya sa kanyang mga amo. That is respect. That is reverence. It also breeds respect to the person. Di ba sabi niya, respect is given, is earned. Ang respeto hindi naman binibigay yan. Dapat kita mo ang buhay mo, kaya mo rin magrespeto ng iba. Kaya nga pag tayo binibinyagan, pag may binibinyag po tayo, it is how you honor and reverence the God in the person. Pag nabinyagan yung bata, nandiyan ang Espiritu sa kanya, that in its person baptized, you recognize the Holy Spirit in its person. Sabi nga, during baptism, a baby become a temple of the Holy Spirit. And that is our reverence and respect. Kahit tumanda na yung bata ito, nagkamali, hindi nakapag-aral ng mataas, o may pagkukulang, may kasalanan, still recognize the Holy Spirit in you. It is not only how you honor and revere your superiors or your boss that matters. It's how you express the same honor and reverence to those inferior in your rank. Siyempre, natural naman, pagkaharap ko si Apong Seto, yes, opo. Kaharap si Obispo Lavarias, opo. Bishop Dong, yes. Siyempre, mga boss ko yan. Pero mahalaga, pagkaharap ko, yung mga batang nandyan, yung mga kasama ko nagtatrabaho, I may be superior to them in terms of my position, but how I revere and respect them is an expression of revere and respect myself also. Ang ganyan ng Ebanghelyo, napansin niyo yung Ebanghelyo? The child is an image of one who haven't achieved anything, nor a child have contributed anything or does not have any rank, and yet in the kingdom of God, they are recognized with high respect, with greatness. Who is the greatest in the kingdom of God? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of God. Tayo lahat naman, kahit matanda na tayo anak pa rin ng Diyos. Recognize that greatness in you and greatness in others too. Respect it and celebrate it. Namaste. This is a Hindu greeting. Namaste. A Sanskrit praise combining the praises
I bow to you. As I bow in me, the divine in me, and the divine in you. Kinikilala ko ang Diyos nasa iyo at ang Diyos nasa akin ay sumasaludo, kumikilala sa Diyos na sa atin. Let this be our celebration. Let this be a culture we have to protect and live up. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.